Good morning po sa bawat isa. And I hope everyone is okay. So, siyempre, nami-miss ko na po kayo, lalo na yung ating face-to-face gathering. At salamat po sa biyaya ng Diyos sa technology na kahit na po sa social media, sa pamagitan po ng Zoom, ay nakikita ko pa rin kayong lahat. So, kaway-kaway naman po sa bawat isa. Kaway naman po kayo dyan. Okay. Open your video. Open po your video para naman po makita ko kayo. Yan. Okay, yan. So, ngayong umaga, I want to share something not different, but how to move in the power of God. Paano lumakad sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan po, yung iba ay talagang we are asking the Lord always and praying always, maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero paano nga ba ng isang mananampalataya? Sigurado, no? Ano ba yung isang kailangan aside from prayer life, aside from studying the Word, meditation, ay paano ba natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Okay. So, ang pamagat po ng aking topic ay kasali ka. So, kasali ka sa makakaranas. Kasali ka, meaning you are part of God's calling. You are part of God's divine calling. Ano? At ito po ay yung ang subtitle ko yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. No? Kapangyarihan po ng Ebanghelyo. Okay? Are you following? Okay, mga kapatid? Okay. So, tayo po ay nakaranas na magbiyahe, ano? Yung iba ay maaaring nakarating na rin sa ibang bansa, ibang kultura, iba pong klase ng mga topografiya, ibang mga tao, ibang race, ibang mga salita, no? Ibang mga pag-uugali. At siyempre, kaya na tayo nakarating sa bansa na yon ay hindi naman tayo napilitan. Siyempre, gusto nating sumama. Dahil hindi naman po biro ang magtungo sa ibang bansa. Kailangan mo ng pasaporte, ng ticket, ng pamasahe, ng budget, at ng kasiguruhan ng pupuntahan mong lugar. At siyempre, ang mga bagay na yun ay hindi lamang tayo inimbita, kundi bahagi ng ating pinaghandaan, pinagplanuhan. At siyempre, nagustuhan natin yun. Bukod pa sa mga pagbabiyahe natin, naranasan din natin naman na tayo ay mapagkatiwalaan ng mga sikreto. Sa bagay, ito ay common na common, lalo na sa, hindi lang sa mga babae, pati sa mga kalalakihan. Kahit po sa mga mananampalataya, ay very common yung tinatawag na pagbibigyan ka ng isang bagay o may sasabihin sa'yo. Halimbawa, ako kay Sister Yoli Marquez, may sabihin, Sir Yoli, huwag mo lang mauulit sa iba, atin lamang ito. Yan. So, ibig sabihin, bibigyan tayo ng mga bagay na sikreto. At minsan naman, tayo nga ay napapagkatiwalaan. Talagang hindi natin sinasabi. Bagamat minsan, ay naipapasa natin. At ganoon din natin sinasabi, huwag mo itong mauulit sa iba. So, ito'y sikreto lamang. So, ito'y atin-atin lang. Pero sa kapapasa, marami na rin ang nakakaalam. So, pero, minsan naman talaga, wala tayong pinagsasabihan. Yung aking asawa, meron ding mga bagay na hindi na naman niya kailangan sabihin sa akin. Meron din ako. At meron ng mga bagay na kami lang dalawa ang nakakaalam. So, depende siyempre yon. May mga bagay naman na patungkol sa trabaho. Siyempre, pagtrabaho, wala namang kinalaman ng iyong asawa. Ngayon, kung may maitutulong, wala namang problemang i-share. Kahapon nga po, meron akong kausap through messenger, sabi sa akin, meron po kasing isa akong nung malarang mga panahon, hindi pa naman nagtatagal, meron po akong naging bahagi po ako ng isang panel, ilan lang naman kami, na meron po kami inaayos na konting problema. Maliit lang naman po dahil problema po ng isang kamanggagawa. At sabi sa akin yung nagtanong ay, Pastor, ito ba kinuwento mo pa sa iyong mga leader, sa iyong mga key leaders, ibig sabihin, yung mga pangunahing leader,
sa aking mga pinagtitiwala ang mga panggagawa ng aking iglesia. Ang sagot ko po ay hindi na kami na lang mag-asawa o halos isa, dalawa, tatlo, ano lang, sa ating church, kami lang mag-asawa siguro, dalawa, dalawa pa lang tao pa yung aking napagsabihan, hindi lang taga ating church. Na yun naman po ay concern, Pastor. So, bakit po? Bakit? Siyempre, una iniisip ko, hindi na naman mahalaga na malaman pa ng iba. Dahil wala namang may tutulong, wala rin naman silang concern doon, kundi wala lang. Hindi naman ito tungkol sa kanila. At hindi naman ito tungkol sa... wala namang epekto ito sa kanilang buhay. Okay? So, may mga pagkakataon naman na, yun nga, tayo ay nagagamit ng Diyos, paano tayo ay gumawa ng pakikipagkasundo o pag-aayos. Minsan tayo hindi lamang sa ibang tao, minsan sa atin, tayo ay nakaroon ng mga kaibigan o maaaring kapwa-Kristiyano. At tayo ay gumagawa ng hakbang para makipag-ayos. At syempre, pag tayo nakipag-ayos, ay kasarap ng pakiramdam. Talaga namang daig mo pa ang nabigyan ka ng masarap na pagkain at na-treat ka. Kasi ibang klaseng pakiramdam, ibang klaseng accomplishment ang iyong madadama kapag dumating sa punto na alaman mo kayo nagkasundo ng isang tao na kung saan ay nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawa. Siyempre, hindi lang, ito naman ay nangyayari sa lahat. Okay. Dito sa aklat ng Roma. Okay? Okay. Doon po sa mga pag-uusap lang po, paki-mute lang po ng inyong para po yung mga kahul ng aso, imik ng bata, mga anisasari. Okay. Sa Roma chapter 10, verse 12 to 13. At ang pangakong ito ay para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Okay. Yung pong hindi Hudyo, yung pong mga Gentiles. Yung hindi Hudyo, yung po yun, yung hindi Hudyo. Ang lalim ng revelation. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. At pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ang isang tema na tumatakbo sa buong aklat sa mga taga-Roma ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo para po sa kaligtasan ng lahat ng tao upang magpatuloy po ang misyon na ito. So, ibig sabihin, may misyon ang Ebanghelyo. No? At upang magpatuloy ang misyon na ito, ang kaligtasan na ito ay hindi lamang para sa mga individual o ilang individual. Hindi lamang para ito sa isang lahi, hindi lamang ito para sa isang bansa, hindi lamang ito para sa isang kultura, kundi sa mag-ita ng mga individual, no? Patungo sa mga bayan, patungo sa buong mundo. Sabihin, kung ang isang tao ay naligtas, mula sa kanya, pwede niyang maibahagi ang kaligtasan sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Pwede pa siyang dumayo, pwede pa siyang maglakbay, pwede pa niyang abutin ang kaya niyang abutin para sa Ebanghelyo. Okay. Doon po sa kabanata o sa chapter 10 ng Roma, sa liham po ni Apostol Pablo, ay tinalakay niya ang pagkakawatak-watak sa magitan ng tagasunod ni Kristo na Hudyo at mga Gentiles. Ibig sabihin po, kahit noong una pala, nagkakaroon na ng pagkakahiwalay ang mga Christian believers. No? Minsan po kahapon sa seminar may nagtanong, ano po ba ang dahilan kung bakit kaya nagkakaroon ng split sa church o nagkakahiwa-hiwalay? Siyempre marami pong kadahilanan. Minsan po doon sa mga doktrina, paniniwala, sa iba naman po ay practices. Pero hindi po dapat nangyayari yun. Dapat wala pong, o kaya naman, yung iba nako, ang church naman yun ay pangmayaman lang. Nako, ang church naman yan ay kay pang mga artista lamang. So, ang kaligtasan po ay para sa lahat. So, kaya, noong una nangyari na nito, nagkakahiwalay, nagtitipon-tipon sila, nang iisa lamang
Gayong isa lamang naman ang Diyos. No? Isa lamang ang Diyos. Sinabi niya na ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. At ang kanyang kapangyarihan ay makalapagliligtas para sa lahat. No? Naalala ko yung mga misyonero nung una. Katulad po ni na Adoniran Hudson. No? Sila pumunta sa ibang mga lugar. Kakaiba sa kanilang pinamulatang kultura. Pero sinikap nila na alamin, pag-aralan, makibagay sa kultura ng ibang tao. Sa kultura ng kanilang dinatnan, maipahayag nilang magawa lang nila ang misyon na ipinapagawa ng Diyos. So, tingnan po natin ang ibig sabihin nito para sa atin. Ano ba yung ibig sabihin nito para sa atin? Okay? Number 1. Okay. Kung kayo po may mga talaan, pwede nyo pong itong sulat. Kung kayo po yung may mga screen, katulad po na kayong ginagawa para mabilis, bago ko isulat sa aking notebook ulit, kinukuha ko po ng picture yung aking screen. Kung kayo naman yung naka-gadget, pwede rin yung screenshot. Yan. O, di meron na kayong notes. Binibigyan ko po kayo ng tip. Yan. Para po kayo ay hindi mahirapang gumawa ng notes, kayo po ay pwede mag-screenshot, pwede nyo kuhanan ng picture, ang atin pong screen, and then saan nyo na lamang po isulat sa inyong notebook. Iba pa rin po ang sinusulat. Ako po nagsusulat, pukuntok po sa notebook, tapos ilalagay ko po ulit sa computer. Kasi yan po ay mga estratehiya paano tayo mabibihasa at lalo nating makabisado ang mga natututunan natin. Okay, tinawag tayo lahat upang ipangaral ng Ebanghelyo. Lahat ng mananampalataya, mga kapatid, lahat ng taong kumilala kay Kristo, no, tayo po ay lahat ay binigyan ng misyon. Tinawag ka. O yan, sabihin mo, kahit po sa iyong katabi lamang ngayon, okay lang kayo walang social distancing, magkasama naman kayo sa bahay. No? Sabihin mo, kung may katabi ka, kung wala naman, sabihin mo na lamang sa iyong sarili. Sabihin mo, tinawag ka upang ipangaral ang Ebanghelyo. Okay, everyone. Sabihin mo, ulbitin mo yung katabi mo. Tinawag ka upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ayan. Ayan. Sabihin mo sa iyong katabi. Kung hindi mo katabi, nasa harapan mo, sabihin mo, tinawag ka upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tinawag tayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. No? Yan po yung misyon. Okay? Tingnan po natin ang Roma chapter 10 verse 14. Pero papaano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakarinig tungkol sa Kanya? At paano sila makarinig kung walang mga ngaral? So makikita natin po yung pagkakasunod-sunod. Kapag ikaw ay nakarinig, kapag may nangaral, nakarinig ka ng Ebanghelyo, pabalik naman, gawin natin. Basahin po natin ang pabalik. Paano sila makarinig kung walang mangangaral? Paano sila sampalataya kung walang makarinig tungkol sa Kanya? Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? So, pag binalik natin yung pagbasa, pareho din. So, ibig sabihin, mahalaga po yung may nangangaral, then mahalaga naman tayo makapakinig, at pag tayo sumampalataya, doon tayo tatanggap ng kaligtasan. At kapag ikay naligtas, yun, doon ka nagiging bahagi. So lahat ng mananampalataya, kasama ikaw at ako, ay bahagi ng mga taong tinawag ng Diyos na mayroong misyon. May misyon. Hallelujah! Hindi lamang po ang nagmimisyon na yun ng punapunta ng ibang bansa. Lalo po ngayon, may social media, mas madali nga po ang magmisyon. Naalala ko po nung isang linggo ba yun, meron tayong isang kapatiran na naka-receive ng tawag na kung saan ay meron daw kaibigan siyang tumawag at namamaalam at gusto magpaamatay. Talaga po kami nabahala at sinabi namin, naku, sige, umalis ka muna sa ating devotion. Kausapin nyo, tawagan nyo. At kausapin nyo, bigyan nyo ng mga word of encouragement, word of God. Bahala kayo. Tulungan kayo ng Panginoon, sabi ko po sa kanila. So, hindi ko alam. Siguro pwede ko bang malaman ngayon? Tayo naman po ay naka-live lahat. Sister Bamba, may balita ka ba kung ano nangyari? Sister Bamba, kung ano nangyari sa kwento ko. Huwag na natin banggitin po yung pangalan ng tumawag at kung kanino ang tinawagan. Kumusta naman yung tinawagan?
Okay naman po, napuntahan din po kinabukasan agad, tapos meron na rin pong kasama, napigilan naman po. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Imagine mo ha, siya po ay handa na magpakamatay. Namamaalam na. Eh, mabuti po talaga ang Diyos ay napakabuti. At sa mga Kristiyano tumawad na kaibigan. Kaya po agad una na isama sa prayer, natawagan at napuntahan. Ano? Noong po namang isang araw, may nakita po ko sa post ng isang kaibigan din na taga Nasugbu. Hindi po pastor. Isa lang pong talubata na ang edad niya siguro mga 15 years old. Isang new friend. No? Imagine mga kaibigan ko ngayon, 15 years old sa Facebook. Lagi ko po nakaka-chat dahil po siya ay kapatid ng aking pamangkin, pero hindi ko naman siya pamangkin. So huwag niyo nang kwentahin kung paano nangyari. Pamangkin ko yung kanyang kapatid. Pero hindi ko naman siya pamangkin. Ang hira, ang gulo. So, ibig sabihin, nakita ko sa kanyang post, may nagpakamatay siyang kaibigan. Kapangalan pa naman ng aking kapatid, Gagi, ang palayaw. Sabi niya doon sa post niya, naku, kababata ko to, bakit Gagi? Tapos sabi niya, nakikiramay ako sa pamilya. Ha? Then nakapicture yung bata. And then, na-curious ako at tinawagan ko, sabi ko, kilala mo ba ini ito? Opo, kababata ko. Sabi ko, tapos sa kanyang kwento, nakatira sa kanilang lugar. At nung tinanong ko ang dahilan, una, depresyon. Na-depress daw ba? Sabi ko, saan anong dahilan? Kasi siguro po dahil sa pandemic, pero ang isang dahilan, may iniwang sulat, ay dahil daw sa modules, yung modules na ginagamit ng mga estudyante. Nahihirapan. Hindi maintindihan kung anong gagawin. Kaya, nagpakamatay because of modules. Imagine mga kapatid, napakababaw pong dahilan. Pero sa ibang tao, akala natin maliit na problema para sa atin. Kaya natin. Pero sa iba po pala ay napakabigat na. At kung wala pong mga Kristiyano o mag-aalalay o mananalangin o aabot sa kanila, eh kawawa po ang mga taong namamatay araw-araw. Lalo na po sa panahon ngayon na hindi man lang nakakilala o nakarinig ng mga balita. Kaya, importante po ang may nangangaral. Sapagkat naniniwala po tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Panginoon, ayon kay Apostol Pablo, na maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maliligtas ang lahat ng sasampalataya, ang lahat ng tatanggap kay Kristo, ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Hallelujah! Hallelujah! Ang ibinibigay ng Diyos na kaligtasan ay para sa lahat. Subalit kung walang mangangaral ng Ebanghelyo, walang makaririnig sa Ebanghelyo, at walang maniniwala dito. Kaya ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tayo ay ginagamit ng Diyos upang maipaabot, maiparating, maipahayag sa lahat ang ibinibigay o inihahandog ng Diyos na kaligtasan. Kaya importante po ang ating pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, paano po ito nangyayari? So, una, pupunta sa lugar na ipinapangalan Ebanghelyo. Siyempre, kung walang pupunta, sa letter A po tayo, ang nakalagay po doon sa ating screen ay letter B. Yan, letter A muna po tayo. Pumunta sa lugar na ipinapangaral ng Ebanghelyo. Kung walang pupunta sa iba't ibang lugar, upang mangaral, hindi mararanasan ng mga individual o ng mga grupo, anumang mga ethnic groups, o anumang kultura, anumang bansa sila, o anumang silang pamilya, hindi makararating ang kaligtasan na ito naman ay binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba na ang kaligtasan ay binayaran na ng Panginoong Hesus ng napakalaking halaga? Subalit, paano po ito makararating sa kanilang tahanan, sa kanilang mga bahay? So, ang bawat individual, ang bawat mananampalataya,
hindi lamang po corporate, as an individual, meron po tayong misyon na ipangaral ang mabuting balita. Letter B, ipagamit ang ating mga talento upang maipahayag ang Ebanghelyo. Kagaya po ng pag-awit, through songs, sa ating pong mga pagsayaw, sa indak natin, pagsusulat, pag-arte, pagguhit, at iba pang mga talento. Pwede po tayo magpagamit. No? Example po, yung ating mga young people, yung ating pong mga ibang mga self-group leader. No? So, we can be creative at hindi lamang po tayo ang bawat isa pwede pong gamitin. Ang amin pong ginagawa sa aming family devotion, bawat isa may schedule gabi-gabi sila naghahayag. At ako po ay nagugulat sa kanilang, ako po may natututunan din sa kanila. No? Alam niyo po ba, isang araw siguro, you can invite one of them. No? Sila Pata, sila Ate Nine, yan. Pwede niyong imbitahin. No? Sila, yung po mga kasama namin sa bahay, kahit po sino, pwede niyo pong imbitahin. At alam niyo ba, meron po silang mga mensahe na magaganda na maaari pong makatulong sa inyo. You can invite them. Promote na kita sa sina Bata, sino mga nag-share na. Sina Imba, nag-share na rin po mga yan. So, you can invite them. No? Sina Sister Bamba. Dahil na po yung ating mga young people, yung group, you can invite them to preach. No? Maikli lang, within 15 to 20 minutes preaching, marami kayong matututunan sa kanila. At ako po'y natutuwa na tunay na ang Diyos ay napakabuti. No? So, maaari po tayong magpagamit. Sa ating panahon ay ang paggamit po ng digital platform or social media. Yan, lahat naman tayo siguro, kahit pa paano marunong gumamit, mag-share. No? So, pero mag-ingat po kayo sa pagbabahagi. Inyo mo lang babasahin, titingnan nyo kung kanino po galing yung mensahe. Kung kayo naman po ay merong mensahe na nais ipaabot, o word of God, a simple word of God, no? But yung payak na salita ng Diyos, you can share also. Sa mga ngaral sa pangalan, so makita ng natatanging suportang pinansyal, ibig sabihin, yung mga significant financial support. Katulad po ng ginagawa ng iba, o sige, may tatlong magmimisyon, o kailangan nila ng 20,000 for 2 weeks mission, no? Dahil marami pa silang kailangan doon. Minsan po may mga taong sinasagot na nila. Minsan naman po nagsisharing yung mga tao sa mga pangailangan ng mga manggagawa. So, siyempre, ang mga yan ay mamamasahe, kakain, no? May mga material sa kailangan. So, yun po ay isa rin paraan ng pagtulong. Pagtatalaga ng sarili sa regular na pananalangin para sa mga nangangaral. Ibig sabihin, you committed yourself. No? Nagbigay ka ng commitment na sa tuwing hapon, ganitong oras, halimbawa, alas 4 o alas 5 o alas 7 ng gabi, mananalangin ka ng 5 minuto. O, kung ilang minuto ang iyong itinalaga, magbibigay ka ng panahon para ipanalangin ang mga misyonero o mga mangaral o kung ito'y pastor mo o kamanggagawa mo. So, ikaw, itanong mo sa sarili mo, paano ka ginagamit ng Diyos upang maibahagi sa iba ang inihahandog niyang kaligtasan? Naitanong mo na ba ito sa sarili mo? Siyempre, kailan po ang makatatanong. Pangalawang bagay, binigyan ng kapangyarihan ang manggagawa na mangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, lahat ng nagpapagamit sa Panginoon. Naalala ko yung si W. Alex Ness. Isa po siyang pastor, isa siyang lingkod ng Diyos. At naalala ko po si Alex Ness. Yan. Mr. San, lumalabas sa screen. Naalala ko po si Alex Ness. Sabi niya, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, magpagamit ka sa Kanya. Go into the ministry. Paggamit ka sa Panginoon. So, alam niyo po ba na ang bawat isang mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan upang mangaral ng Ebanghelyo? At paano makapangaral ng sinuman
kung hindi naman siya sinugo? Diba? Ilang tanong, paano? Sabi po ng Roma. No? Sa Roma chapter 10 verse 15, at paano makapangangaral ng sinuman kung hindi naman siya sinugo? Chapter 10 verse 15. Ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magagandang balita. So, nagbigay po si Apostol Pablo ng hamon sa church sa Roma na magpadala ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, katulad po ng isang sakahan, ang pangaral po ay tulad ng pagtatanim ng bibig. You are sowing the seed. No? At alam naman natin, meron pong iba-ibang klase ng lupa. Dati po na-preach ko na ito. Yung mga may tigang na lupa, yung may daan, may tigang, may batuhan, may dawagan, at may matabang lupa. Kaya pumili po tayo, hayaan po natin munang mag-build tayo ng relasyon, at ihanda po natin ang puso ng mga tao, bugbugin natin sa panalangin, hanggang sa ang lupa na ating pupuntahan, o ibig sabihin, yung puso na ating tataniman, yung bawat individual na atin pong mabibigyan tayo ng pagkakataong may bahagi ang mabuting balita, ay maging matabang lupa. Okay? So, upang sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, magagawa ng mga mamamayan, sabihin, kapag po sa isang lugar, sa isang tahanan, sa isang lugar, sa isang bayan, na kung saan ay wala pang, hindi pa nila kilala si Kristo, ay may nakakilala sa Panginoon, pwede pong mangyari na ang buong bayan ay tumawag sa Panginoon at maligtas ang buong bayan. Kahit nga po yung mga bansa na kung saan ay Muslim, ibig sabihin hindi nila kilala si Jesus, kahit po sa ang bansa ngayon, kahit China, Saudi, Middle East, Malaysia, alam niyo po ba, hindi po kayang pigilan ang Ebanghelyo. Kapag po may laging handa na mga tao, na mga mananampalataya, na handang paggamit sa Panginoon. At alam niyo po ba, kasama ka sa tinawag ng Panginoon. Hallelujah! Nagbigay siya ng isang ilustrasyon. At ito ay ang mga tagapaghayag na nagdadala ng mabuting balita sa mga hindi pa nakapakikinig ito. Tayo man ay pumupunta o nagpapadala. Yan. Ibig sabihin, tayo ginagamit. Lahat tayo ay binigyan ng kapangyarihan at tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo at ipagpatuloy ang misyon na ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa buong mundo. No? Paano natin ito magagawa ngayon? Ngayon kaya-kaya natin gawin through social media. No? Kahit nga po yung simpleng post mo lang na nagbibigay ka ng pag-asa, no? Ay tunay na ito po ay pwedeng gumawa na ginawa mo ito na may pananampalataya, hindi para lamang mag-trending ang iyong post. Minsan po kasi, dapat po, huwag nating iiwan yung ating puso. Mamaya mas maintindihan natin na handa tayong ipahayag. Hindi lang po para kaya gusto natin mag-trending para tayo ay sumikat. No? Madali lang po ang magpasikat eh. Yung iba magpapakita lang ng konting flesh, papakita ng tumbong, papakita ng mga kakaibang katawa-tawa sa kanyang buhay, nagte-trending na. Pero pinakamaganda po sa lahat ay yung tayo nagte-trending dahil alam natin, ginagamit tayo ng Diyos. Yan. Oh. Hallelujah. So, paano po tayo? Ano pong mga kapangyarihan nito? Kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit sa magitan ng pangalan ni Jesus. Sabi nga po ng Marcos chapter 16, verse 15 to 18, no? Ijajam ko na po ng konti, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang mabuting balita o magandang balita sa ng tao. Sabi po ng verse 16, ang lahat ng sumasampalataya at magpapabutis mo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya parusahan. At ito ang mga palatandaang makikita. This is the sign. Ito yung tanda na ikaw nga ay isang tunay na mananampalataya, na ikaw ay binigyan ng Diyos ng misyon, na ikaw ay tinawag ng Panginoon. No? Sa magitan ng aking kapangyarihan, sa magitan ng kapangyarihan ni Jesus,
magpapalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sa ibang wika, dumampot man sila ng ay o makainom ng lason ay hindi mapapahamak o maano. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan nila ng kanilang mga kamay. Sabihin, may pray over. Sabihin, hindi mo naman kailangan laging puntahan ng isang tao. Kahit po sa messenger o social media sa phone, you can pray. At manampalataya kayo sila'y gagaling. Hindi dahil sa ikaw ay manggagamot. Hindi dahil sa, halimbawa, si Dan ay magiging albularyo na. Hindi dahil sa si Sunny magiging albularyo. Kundi dahil sa ang Diyos po ay nagpapagaling at ikaw ay ginagamit na instrumento ng Panginoon. And because God is Spirit, wala pong limitasyon kahit saang lugar. No? Kahit ikay nasa Pilipinas, ang pinag-pray mo ay nasa Italy, ang pinag-pray mo ay nasa Amerika, nasa Pluto, kahit ang panig ng universe, pwede mong ipanalangin ang isang tao. At kapag sila ay tunay na sumampalataya, tunay na ang Panginoon nagpapagaling. No? Nagpapagaling po ang Panginoon. So, siyempre, binanggit din po yun yung pagpapalayas ng demonyo, no? Sabi, magpapalayas ka ng demonyo. Hindi mo sabihin, hahanapin mo lagi ang demonyo. So, may mga pagkakataon kasi na ang diablo, hindi natin nakikita, ay gumagawa rin sa buhay ng mga tao. At sa ating ding buhay. No? And we can pray. We can use the name of Jesus. Pwede natin gamitin ang pangalan ni Jesus upang sabihin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, alam ko, Panginoon, palalayasin mo mga demonyo. Nagpapahirap. Alam nyo, ang demonyo po, magnanakaw yan, pumapatay, nagwawasak, nagpapahina. Pero, anumang pangyayari sa ating buhay, God is in control. Sa tingin man natin, ito ay pangit. Pero pag pinagtiwala natin sa Panginoon, doon po natin nakakamit yung tunay na kalayaan. No? Dahil ang mangunguna sa ating buhay ay ang presensya ng Diyos. At malaki po ang magagawa din natin na ipanalangin din natin ang sinuman po na mayroong pag-atake ang kaaway. So, sabi po ng Mateo 8:16, nang magtatakip silid na maraming sinasaniba ng masamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus at isang salita lang pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Okay? So, pangatlo, tayo po ay ginagamit upang magdala ng kapayapaan at magandang buhay sa pamayanan. So, hindi lang. So, siyempre, pag ikaw ay siyempre, ikaw ang unang bibigyan ng Diyos ng pusong may kapayapaan. Buhay na may kapayapaan. At magandang buhay. Siyempre, kung ano po yung ating tinanggap, pwede nating maibahagi sa iba. Isaiah 52:7. O, napakagandang tingnan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita ng kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sasabihin nila sa mga taga-Jerusalem, naghahari na ang inyong Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y ginagamit ng Diyos maging instrumento ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin ay tayo ay banal na banal at hindi nagkakamali, pero taglay po natin ang kapayapaan mula, ang wisdom mula sa Panginoon. So, hindi tayo nagiging judgmental. Lahat po ng tayo binibigyan ng Diyos ang pagkakataong magbalik loob. May nagtanong po kahapon doon sa question and answer sa Q&A ni Dr. William. At ang tanong, Pastor, sabi niya, paano ba ikaw magpapatawad? Kailangan mo bang patawarin ang mga tao kahit hindi nahingi sa iyo ng tawad? Di ba naitanong din natin, no? Papatawarin mo ba isang tao kahit hindi nahingi sa iyo ng tawad? Ang una, simple lamang na sagot. Pero kung may sagot. Kung sabi po ni Dr. Abay, oo, kahit hindi nahingi ng tawad. Sabi nga ng Bible, yung kaaway mo, patawarin mo. Ay, wala naman tayong kaaway na nahingi ng tawad, pero kailangan mo pa rin patawarin. Ang totoo noon, kaya tayo nagpapatawad, hindi lamang para sa mga tao na umaaway o nakasamaan natin ang loob. Yun ay higit sa lahat para sa atin, para makapagpatuloy tayo sa misyon na pinapagawa ng Panginoon. Pangalawang bagay, sinabi rin po nagtanong ang Panginoong Jesus kay Pedro. Kasi si Pedro, may nakakasama ng loob sa mga kapatid, si Apostol Pedro. Kaya sabi niya, Panginoon, kung yung kapatid ko 7 times na nagkamali sa akin, patawarin ko pa rin ba siya? 7 beses na, ibig sabihin, paulit-ulit nang gumagawa ng kasalanan.
Ay ang tanong, patatawarin ba daw siya? Sumagot ang Panginoong Jesus. At sabi niya, pag 7 beses nagkasala, sabi ng Panginoon Jesus, 7 times 77, 7 beses, 7 ulit. 7, ibig sabihin, walang katapusan pagpapatawad. Kasi, ang lahat naman po ng kasalanan sa ibabaw ng mundo ay kayang patawarin ng Diyos. Mamamatay, nangalunya, nagkasala, nakiapid, nagnakaw, ano pa bang kasalanan? Plunder, yung nangulimbat sa kaba ng bayan, ano pa? Nanloko ng tao, ng swindler, kaya rin patawarin ng Diyos. Isa lang pong klase ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 6. Ang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos. Yung kasalanan apostasiya. Ibig sabihin, yung matapos makilala ng isang tao si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan sa kanyang buhay, ay tinalikuran pa rin niya ang Panginoon. Yon ang kasalanan na hindi kaya patawarin. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng isang buhay na ganap. Na buhay na ganap ang sila. Kaya mahalaga na may cell group o life group ang bawat lugar upang maturuan ang bawat isa na maging isang tunay na disipulo ni Jesus. Pasensya na po kayo, may mga wrong typing, upang po yun, hindi upang. So, sa Mateo chapter 26, verse 16 to 18, babanggitin ko lang po yung verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Importante po yung pagtuturo sa ating mga cell group, mga kapatid. Kaya po tayo may mga life group, cell group, para po may handa natin sila. So, bibigay ko po sa inyo yung 3 natatanging hamon sa paghahayag sa Ebanghelyo. Okay? Paano ba natin titingnan ang misyon? So, ito po yung 3 natatanging hamon. Paano ba natin titingnan ang misyon? So, yan. Paano ba natin ito tinitingnan? So, importante po makita natin ang misyon ng Diyos. Maunawaan natin. Kung hindi pa po natin ito naunawaan, ilagay po natin sa ating puso't isipan. Tayo po'y bahagi ng misyon. Basahin niyo po ang Bible paulit-ulit. Makikita niyo, tayo tinawag ng Panginoon. Pangalawang bagay, paano tayo naiugnay sa ating lipunang ginagalawan? Importante rin po yung pakikisalamuha, pakikisama, no? Kailangan po matuto tayong tanggapin ang lahat ng uri ng tao. Hanggat hindi po natin yung ginagawa, hindi po tayo maging epektibo sa pangaral ng Ebanghelyo. Wala po tayo dapat pinipili. No? Hindi tayo nagtatangi. Ito lang sisiran ko, ari lang sisiran ko, at ari mabango. Ay ayaw ko naman siran yun, at yun naman di ko gusto ang amoy. Wala pong ganoon. Wala po, hindi po nagtatangi ang sinuman. At pangatlong bagay, paano ang mga Kristiyano mismo ay nakakaunawa sa pag-ibanghelyo. Kailangan ma-perceive natin yung how to evangelize. Paano tayo maunawaan natin o maintindihan natin ang kahalagahan ng pag-ibanghelyo. So, this is the question. Ano ang ilang maaari nating gawin upang maibahagi sa pagpapatatag ng pamumuhay ng mga mamamayan, lalo na po ang mga tagasunod ni Jesus, tayong mga mananampalataya. Amen. Mga kapatid, importante po maipahayag natin ang Ebanghelyo. At hindi lamang po ang gantimpala nito, ay magkaroon tayo o nasusunod natin ang Panginoon. Kundi bahagi rin po ito ng hakbang upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Makikita mo, ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin, ibibigay niya ang design ng ating puso, ilalagay niya ang kanyang gusto at magagawa natin ang mga bagay na pinapagawa natin. Tayo po ay manalangin. At nire-request ko po si Sister Stella na ipag-pray po tayo. Siya po ang magpe-pray sa atin. Okay?
At ipanalangin po pati po yung mga pangangailangan ng bawat isa, mga may sakit karamdaman, kagalingan, kayo pong lahat na nasa tahanan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito, O God. Sa iyo pong mga salita, O Lord, hallelujah. Tunay po Panginoon na napuno mo po ang aming mga puso, O God. Napalitan mo po ito, Panginoon, ng pag-asa, O God. Pag-asa mula sa iyo, O God. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ay patuloy po namin maihayag ang iyong ebanghelyo, O God. Alisin po namin ang takot sa aming puso, ang pangamba, ang mga agam-agam, O God, na kami, Panginoon, ay hindi paniwalaan ng aming kapwa, O God. Kundi bagtos, Panginoon, ay makita po, Lord, nila ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, O God. Makita po nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na kung paano, Panginoon, yung aming mga natanggap na galing sa iyo, O God. Ang kapangyarihan mo po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na lumaganap sa ating buong bansa, O God, sa buong mundo, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, na patuloy po, Panginoon, ay meron na naman kami, Panginoon, mga natutunan, O God. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain ng bawat isa sa amin. Patuloy mo po, Panginoon, na kami ay iyong bigyan ng kapayapaan sa aming mga puso. Patuloy po, Panginoon, na ang pag-asa palagi ay nasa aming mga puso at ang pagtitiwala, Panginoon, ay naaandiyan lagi, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kalungkutan na ito'y napalitan mo, Panginoon, ng iyong kasiglahan, O God. Lord, patuloy po, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang lahat, Panginoon, na nasa sumo, O God. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, na may sakit at karamdaman, O Lord. Lord, iyo po, Panginoon, hipuin ang iyong mapagpalang kamay, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Lalo na po, Panginoon, ng pamilya, Lord, ni na Sister Evelyn, O God, at Brother Elmo, O God. Lord, patuloy po, Panginoon, ang iyong mahabaging kamay, ang kumpletong kagalingan, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong provision, O God. Salamat po, O God, na patuloy mo po sila, Panginoon, pinagagaling, O God, at tunay po, Ama, na patuloy mo pong isupply, O God, ang lahat ng kanilang pangangailangan, lalo na po sa financial, O God. At Lord, tunay po, Ama, na palagi mo po, Panginoon, na ipinararamdam sa amin at pinakikita sa amin, Panginoon, ang iyong tunay na kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihan mo po sa iyong tunay na mga anak, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At Lord, patuloy ka po, Panginoon, namin pinupuri, pinasasalamatan, O God. At lahat po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, ang buong family, Panginoon, ng GCTV, O God. Lord, hallelujah. Ito po, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo, O God. At Lord, nawa, Panginoon, ay makamtan po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, O God. At Lord, ang iyong proteksyon sa amin lahat, O Lord, hallelujah. At nawa, Panginoon, ang aming pong dalangin na ito, O God, ay magkaroon, ay ang katagumpayan po, Panginoon, ay aming nakamit namin. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen.